Ito na po, diretso sa detention center o kulungan ng ICC si dating Pangulong Duterte matapos na siya ay magbiyahe ng mahabang oras from Manila to Dubai, Dubai to Netherlands. Ito yung report po ng Reuters na nakakuha ng video doon sa mga kaganapan dyan po sa ICC. Mayroon pang mga protesta yung nagpakita at yung convoy ng mga sasakyan na kung saan ay lulan ang dating Pangulo. Ito, pinakita pa ng Reuters. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court following his arrest in Manila on murder charges linked to his war on drugs. That's according to a statement from the court, or ICC, on Wednesday. The 79-year-old arrived at Rotterdam Airport on a chartered plane and was transferred to a detention unit on the Dutch coast. He will be brought before an ICC judge in The Hague in the coming days for an initial appearance, the statement said. The court's warrant for his arrest alleges that, as president, Duterte created, funded, and armed death squads that carried out murders of purported drug users and dealers. Duterte's war on drugs was a signature of his presidency, which lasted from 2016 to 2022. The anti-drugs crackdown killed thousands and drew condemnation from around the world. He could become the first Asian former head of state to go on trial at the ICC. Justice. Supporters and protesters gathered outside the court. Want him to be jailed? We want him to suffer, but he actually is lucky because he is experiencing the due process of law compared to the victims that they were just being shot and killed without any due process. And they handed our president to foreigners. It's no shame. It's a shame. What they did was shameful. They brought shame to our country. In Manila, the remains of more than a dozen victims of extrajudicial killings were laid to rest Wednesday, part of a non-governmental organization's program aimed at helping impoverished victims find a resting place for their slain relatives. The 44-year-old son of Josephine Comendo, who was killed in 2016, was among the remains interred. The justice that we want for those who have died is slowly moving forward, she said. Ayan, ayan po ang mga kaganapan dyan. So talaga hong pagpapatunay na ang international community, mga media, government, pribadong sektor ay alam nila ang kaganapan. Maging aral ito at magiging aral sana ito sa buong mundo. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Palagay ko na ang di umano ay paglabag sa karapatang pantao, paglalagay sa kamay ng ating mga batas o ng batas, man local, national o international law, ay merong accountability. At yan ho ang mensahe dyan. Hindi ko sinabing guilty na. Pero dahil umabot sa ganito, first time sa history, kasaysayan ng Pilipinas, sa napakarami ng panahon at taon na nangyari sa ating bansa. Ngayon lang na ang dating Pangulo ay sasailalim sa trial sa International Criminal Court dahil sa crime against humanity, human rights violation, na ang nagreklamo na ang complainant hindi gobyerno o kahit sino. Ang nagreklamo, complainant ay mga Pilipinong naging biktima ng human rights violation. Yan po ang totoo dyan. Kaya nagka-interest. Kaya baka sabihin nyo, bakit nagka-interest ang international media? Bakit nagka-interest ang international community sa isyong ito? Sa Pilipinas lang naman yan. Internal problem. Hindi po. Ang karapatang pantao ay hindi internal na usapin sa Pilipinas. Hindi lang panloob na usapin sa Pilipinas ang karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay nia-apply sa lahat ng lahi, lahat ng tao sa buong mundo. Yan po yan. Pagdating po sa usaping karapatang pantao, naku po, hindi po pwedeng mahuli diyan si Digong. Lahat po ng kanyang karapatan ay pinipreserve. At lahat po ng kanyang karapatan ay dapat po na magkaroon ng katuparan. Lahat po ng karapatan ni Digong ay ibibigay po sa kanya. Unang-una na po diyan ang kanyang kalusugan.
Sumulat po ang ating embahada sa Netherlands, sa ICC, na tutukan ang kalagayan ng kalusugan ng ating dating Pangulo. Ganun po inaalagaan si Digong sa ICC at doon po sa Netherlands. Hindi po siya pababayaan ng ating embahada doon. Nakatutok po sa kanya at syempre meron din po tayong mga kababayan doon na ayan, katulad niyan mga DDS nandoon po, mga supporter ni Digong, nandoon din po sila sa dahig, mga taga doon sa the Netherlands. Mabuti na rin 'yon kasi ito po napakaganda po ng kulungan ni Digong. At isa pa, pwede pong magluto doon sa loob ng kulungan ni Digong. So ngayon, kung pwede pong magluto doon sa kulungan ni Digong, pwede rin po siya namang sigurong dalawin ng ating mga kababayan. At kapag may pagkakataon ay dalan po siya ng mga rekado, ng balbakwa. Baka pwedeng dalhan po siya ng mga rekado ng balbakwa at ipagluto siya doon ng kanyang makakasama sa loob ng detention facility, yung magbabantay sa kanya. May nurse naman siguro siya doon, meron naman sigurong yung si Medaldea, nandun naman yata, di ba? Baka marunong magluto ng balbakwa yun, pagluto niya, di ba? Kumbaga yung pag-aalaga kay Digong ay hindi po pababayaan. Lahat po ng karapatan niya ay aalagaan yan. At hindi po papayag din ang ating gobyerno na si Digong ay mapahamak doon or may mangyari pong hindi maganda sa kanya. So, papakita ko lang po sa inyo itong napakagandang kulungan ni Digong, yung kanyang magiging kulungan doon po sa ICC. So, sa mga nag-aalala po sa kanyang kalagayan, nung napanood ko itong video na ito, sabi ko, sana naman yung mga nag-aalala kay PRRD ay makita nila na ito pong kulungan na ito ay maganda pa sa bahay ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya sigurado ko na magiging maayos ang kanyang pag-stay doon. Parang hindi siya nakakulong kasi parang bahay po ang kanyang parang nasa home for the age lamang itong si Digong doon. So maganda po yung kulungan niya at sigurado po ako na mas advanced ang mga medical treatments, ang mga medical na pag-check up sa kanya, yung talaga ang pinaka-concern di ba, ni Bongo, ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, yun ang pinaka-concern, yung kanyang kalusugan. Sigurado po ako na maalagaan doon si Digong. Alam natin na mas maganda ang healthcare facility sa ibang bansa. What more pa kaya itong sa ICC? Panoorin po ninyo itong napakagandang kulungan. Napakagandang mapag-i-stayan ni Digong sa loob ng mga panahon na ihihiring ang kanyang kaso doon sa ICC. So, entrada pa lang po ay makikita na ninyo na napakaganda po ng magiging kwarto ni Digong. May toothpaste, may mga toiletries, may parang mga sabon pa doon, may pang-ahit at maganda po ang higaan, may sariling lababo, may sariling toilet. Yan po, ganyan po kaganda ang magiging kulungan ng ating dating Pangulo at meron pang mga kitchen utensils, may basurahan, may mga tissue at talagang malinis po. Makikita natin na talagang malinis at malayong malayo po sa mga kulungan dito sa ating bansa. Yan po ang kulungan o magiging kwarto ni Digong habang hinihiring po ang kanyang kaso doon po sa The Hague. Nakita niyo naman ang mga pagkain ay may prutas, may yogurt, may tinapay, at meron pa po mga pananghalian. Ayan, may mga pwedeng sulatan na blackboard o greenboard para sa kanyang mga notes. May electric fan, pero tingin ko hindi na kailangan ng electric fan dahil malamig daw po dyan ngayon sa The Hague. Kaya po sigurado ko na magiging maayos po ang kanyang panunuluyan dyan at meron din po itong telebisyon. Ang sabi po sa isang interview ay meron din naman daw po ditong computer, yun nga lang po ay wala itong internet. Pero meron pong computer. At yan po yung room na kung saan ay pwede pong makipag-meeting si Digong sa kanyang mga abogado. Diba? Maganda po ang kanyang mga magiging pag-i-stayan. At meron din po dito mga gym at meron din po sariling lutuan dito sa kulungan na ito. Kaya po sigurado ko na hindi po mapapahamak ang ating dating Pangulo. Kahit sa ang bansang may impluensya, mayaman,
nire-respeto at dapat nilang irespeto ang karapatan ng mga tao, ano man ang lahi at kulay niyan. Yan po ang mensahe dyan. Kaya huwag na huwag niyong isipin na, lalo na po yung mga saradong isip, hindi naiintindihan ang sitwasyon na internal problem o panloob na problema ang usaping ito sa illegal drugs. Totoo yan na sariling problema natin ang illegal drugs. Pero sa pamamaraan kung paano ihinto ito, sa pamamaraan kung paano gawin yan, labanan, ay naging illegal dahil may mga buhay na nawala. Kung totoo yung 20 hanggang 30,000 na mga buhay na wala, yun ang human rights violation na kinakaharap ngayon ng dating Pangulo. Kaya nga first time sa kasaysayan na ang Pangulo ng Bansang Pilipinas, dating Pangulo, ay sasailalim sa trial ng international community, international court. At yan po ang dahilan kung bakit ang international media, Reuters, BBC, ABC, CNN at iba pa na mga mamamahayag sa mundo, mga broadcast o sa print ay sinusulat yan, maging sa mga magazine, magiging laman ng kasaysayan, magiging laman ng lahat ng mga usaping pampolitikal at usapin tungkol sa human rights violation, campaign against illegal drugs, itong nangyari sa Pilipinas, nangyari kay Duterte. Kahit hindi pa siya guilty o hindi pa napapatunayan, yan ay isang history na, isang kasaysayan na gumuhit sa buong mundo. At marami sa lahi, sa iba-ibang panig ng mundo ay hindi talaga sasang-ayon dyan. Katulad din ng maraming Pilipino. At kung matino ka, hindi ka sasang-ayon sa pamamaraan na kumuha ng buhay, kunin ang buhay sa maling pamamaraan o maling operasyon. Maganda ang layun ni Duterte, mawala ang illegal drugs. Pero yung pamamaraan ay naging malupit. Ang pamamaraan ang naging malaking problema ang kanyang kinakaharap. May mga complainant, may biktima ng human rights violation. At yan ang dahilan sa kahit anong ingay politika sa Pilipinas, hindi nayanig, hindi nangamba, hindi natakot, hindi napigilan ang international community, ang International Criminal Court at ang mga Pilipinong naglakas ng loob dahil biktima sila na nagpunta sa ICC para maging complainant, reklamo, kalaban, nagreklamo against former President Duterte. Ayan na po, nasa detention facilities na po, nakakulong, ikinulong na kasi ganun po talagang proseso. Inuulit ko po, napakaswerte ng ating dating Pangulo dahil dadaan pa po siya sa due process, dadaan pa po siya sa rule of law. Hindi po katulad ng mga naging biktima po ng EJK na wala na pong nagawa, hindi na kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So, swerte pa rin po talaga si Digong. Anytime yan, o baka nga nabasahan na, padali niya sa korte at ipapaliwanag kung ano yung mga kaso sa kanya bago tuluyan nakakulong. Kasi yan po ay non-bailable offense. Walang pansamantalang paglaya ang crime against humanity. Yan po yung matindi dyan. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi naman dito ni Duterte, tinanggap na niya ito, haharapin niya ito. Inaako niya ang pananagutan sa kanyang mga policy nung siya ay Pangulo ng Bansa. At huwag kayong mag-alala. Maganda naman ang kulungan doon. Air condition yan. Hindi katulad dito sa atin. Napakainit. Maganda ang kulungan doon. Para lang siyang malayo nga lang. Pero para lang siya dinasa bahay. Kasi maganda naman ang kulungan doon. Hindi katulad ng kulungan sa Pilipinas. Malinis, air condition, kumpleto ng facilities doon. Kaya parang nagbabakasyon lang. Ganun lang yan. Kaya nga lang, siyempre, talagang under arrest siya. Hindi siya makakalabas. Yan po ang development. So, hopefully matanggap na ito ng mga followers at ng mga Pilipino. Basta nakakaintindi, buksan ang kaisipan, huwag saradong kaisipan, huwag paninlang sa mga fake news, huwag paninlang sa mga propaganda ng mga ibang grupo dyan, nagpapakilalang sila yung magaling leader at pinapalabas mali ang gobyernong Pilipinas. No, mali ang inyong sinasabi. Ang international community ay sumang-ayon din sa proseso at yan ang tamang proseso. Walang bansang matino, walang lahing matino, nakakampi at maniniwala sa pagpatay, maniniwala sa pagkitil ng buhay, maniniwala sa paglabag sa karapatang pantao. Walang ganon. Lahat ng matitinong bansa sa buong mundo, matitinong mga tao sa buong mundo, kukundina at hindi nila susuportahan
ang patayan o paglabag sa karapatang pantao dahil ang buhay ay dapat pahalagahan. Ang buhay dapat protektado. Ang buhay dapat pinapangalagaan ng Estado. Kung yung mismong Estado ang siyang umabuso, merong mabigat na pananagutan. Don't panic. Maintindihin ang sinasabi. Okay? Huwag paapekto sa mga troll at buzzer. Mga troll at buzzer, saradong isip niyan. Huwag kayong pa-aapekto dyan. Hayaan lang natin sila. Kawawa sila. Hikayatin natin, buksan ng kaisipan. Katarungan, justice for all. Huwag pagamit sa mga nanggagamit lang. Pang sariling interes yan. Please like, share, and subscribe kung hindi pa. So yan po, siguro naman po ngayong pagkakataon na ito na nakita na natin ang paglalagakan kay Digong doon po sa Dahig. Ako kahit papano, kampante na ako. Maganda naman yung kulungan ni Digong. Di naman siguro siya mapapano doon. Diba kasi nakakaawa yung mga naging biktima po ng EJK. Pero dahil sa ako po ay malapit sa aking lolo't lola, lolos boy ako, lolas boy ako, hindi po ako, kumbaga ako po ay lumaki kapiling ang mga lola at ramdam na ramdam ko pagmamahal ng aking mga lolo't lola. Kaya po, nung nakikita ko si Digong, parang lolo ko na to Diba? Pero, diba, nakakaawa yung sabing 30,000 na biktima. Pero, diba, nakakaawa din naman si Digong. Pero, yun nga kailangan niya talagang pagbayaran yan. At, hindi po talaga kasinungalingan yung sinasabi na kasabihan na no one is above the law. Talagang lahat po tayo ay nasa ilalim ng batas. Kay ikay mapa-presidente hanggang isa barangay tanod, kay isa ikaw ang pinakamayaman sa Pilipinas hanggang sa pinakamahirap. Ikaw ay mananagot sa batas kapag ikaw ay merong nagawang kasalanan. Lalong-lalo pa sa International Criminal Court na tayo po ay miyembro since 2011 hanggang 2019 na pumasok yung termino ni Digong 2016 to 2019. Kaya po, kahit na nakakaawa, di ba? At least maganda po ang kanyang magiging kulungan. Nakita natin na maayos ang kanyang paglalagakan doon habang hinihiring po ang kanyang kaso. Diba mabuti na rin na na pinakita po ng Rappler at ng ICC ang paglalagakan ni Digong dahil po syempre para kahit papaano yung mga tropa pips natin na DDS na sila, mapalagay na ang loob nila na hindi po mapapahamak o mapapabayaan si Digong doon dahil alam po natin na sa ibang bansa ay mas maganda po ang healthcare doon po sa mga katulad na bansa ng Netherlands. Kasi yan po ang mga unang-unang kinakabahala ng mga malalapit kay Digong. So nung nakita ko po na ganun kagandang kanyang paglalagakan, sabi ko, sigurado ako na maganda rin ang magiging pagbabantay ng mga nurse, mga doktor dito kay Digong. At sigurado ako na lahat ng kailangan niyang gamot, lahat ng kailangan niyang check-up, lahat ng kailangan niyang maintenance, o kung kahit na umabot pa sa punto na kailangan siyang operahan, ay doon po sa Netherlands ay hindi po magkukulang. Sigurado ko na kahit ano pa pong procedure ang kailangan ni Digong, hindi po mapapabayaan si Digong at baka po mas lumakas pa ang kanyang katawan doon po sa the Netherlands. At di ba meron nga diyan, di ba yung mga iba pumupunta pa ng Europe, Germany, di ba, para sa stem cell. Di ba malay natin baka si Digong magkaroon pa ng pagkakataon na makapagpa-stem cell doon po sa Dahig. So ngayon, dito po sa mga issue na ito, meron po tayong kapupulutan ng aral. Lahat po tayo. Simula kay PBBM hanggang kay Inday Sara, hanggang sa mga senador, hanggang sa pinakababa, mga barangay tanod. Hanggang sa mga street sweeper. Simula sa pinakamayaman sa Pilipinas hanggang sa pinakamahirap sa Pilipinas, meron po tayong mga aral na matututunan. Ano yon? Unang-una na, maging maingat sa mga iuutos mo. Maging maingat sa mga sasabihin mo. Maging maingat sa mga magiging statement mo. Dahil maaaring itong mga statement mo na ito
ay mai-record at someday ay magamit laban sa iyo, lalo na kapag may mga pangyayari na hindi maganda na ikaw ay involved, na ikaw ay merong inutos. So yan ang nangyari kay Digong. Inamin niya, inutos niya ang lahat ng mga EJK noong panahon ng kanyang panunungkulan. Inamin niya yan, inaako niya. Simula nung lumabas siya sa Quadcom, nag-hearing sa Quadcom, inamin niya. Hinamon pa niya ang ICC. Hanggang sa bago lumapag ang eroplano niya doon sa Dahig, inaamin niya din at kanyang inaako ang lahat ng responsibilidad sa mga naging aksyon ng kanyang mga tauhan ng PNP noong mga kapanahunan ng kanyang termino. Inaako niya lahat. So, eto po yung aral maging maingat tayo sa ating mga iuutos. Siyempre, andyan din si PBBM na ngayon ay ating presidente. Siyempre mag-iingat din si PBBM dahil ngayon po nakita na natin na kahit sinong presidente pa. Actually kahit sino talagang presidente. Kaya si PBBM mong nakaupo ngayon, si Yorme Isko Moreno, si Panfilo Lacson, si Manny Pacquiao o si Leni Robredo pa ang presidente natin ngayon. Wala pong magagawa kapag po Interpol na ang humingi ng pakikipagtulungan para mahuli ang isang wanted sa ICC. Yun po ang hindi tinutumbok, yun po ang hindi pinapaliwanag ng mga kaalyado ni Digong na wala po talagang magagawa ang kahit sino pang leader ng bansa basta Interpol na po ang makikipagtulungan o hihingi ng tulong. Wala pong magagawa. Kahit sino pa presidente, wala pong magagawa. Ang tangi nilang pinagdidiinan, hindi tayo sakop ng ICC. Walang jurisdiction sa atin ang ICC. Totoo po yun. Talagang wala pong jurisdiction sa atin ang ICC. Kaya lang, sa kasamaang palad po, tayo po ay merong pakikipag-ugnayan sa Interpol na kailangan natin talagang ipulpil. Dahil tayo po ay tinutulungan ng Interpol kapag tayo po humingi sa kanya ng tulong para mahuli naman ang mga pugante nagtatago sa ibang bansa na mga kababayan nating wanted. So, yan po ay mutual understanding. Vice versa po. Give and take relationship natin yan sa Interpol. Sana yan po maintindihan at maipaliwanag sana ng mga DDFs. Kasi katulad ni Torion, katulad nitong si Lambino, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Sara Duterte, hindi nila pinapaliwanag yan, hindi nila sinasabi yan. Lagi nila pinagdidinan, hindi tayo sakop ng ICC. Wala tayong jurisdiction. Hindi tayo under the jurisdiction of ICC. Lagi nila sinasabi yan. Totoo po yan. Pero meron pong Interpol na tayo po'y kasapi. Diba? Wala po talagang magagawa ang ating Pangulo. Kahit sino pa ang presidente na nakaupo ngayon na nangyari ito. Let's say, iba ang naging resulta ng eleksyon ng 2022. Hindi po talaga pwedeng umatras o umangal o putulin ang ating pakikipag-ugnayan sa Interpol dahil ito po ay magiging negatibo ang kumbaga kapalit sa atin. Pwede tayong pag-isipan ng ating mga kaalyado, mga kaibigang bansa na nako, hindi pala mapagkakatiwalaan ng Pilipinas kasi let's say mayroong wanted dito na taga ibang bansa. Let's say na lang, kunwari taga Malaysia, pumunta dito, wanted dito. Kailangan pahuli ng Malaysia yung wanted na Malaysian dito sa Pilipinas. Hindi na tayo pagkakatiwalaan na uhulihin pa yon o isusuo pa yon. Diba? Kaya po walang magagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos diyan. So sana wag isisi lahat kay PBBM dahil wala po siyang kasalanan. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo po dito sa aking vlog na ito. Thank you sa video ni Sir Mike Abe sa Rappler at sa Reuters at diyan po sa sa ICC yung video ng kwarto ni Digong. Salamat po. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at nanonood po sa ating channel. Sana support niyo rin po si Sir Mike Abe Opinions, MA Pinoy TV. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.